Indigo's POV. Di talaga ako makapaniwala sa nangyari. Me, Indigo Castañer Azuma, Mr. Confidence himself, reduced to a blushing mess because of my own fiancé, hasn't even looked at me simula pa kanina sa church na magsimula ang seremonya sa kasal ng kakambal kong si Imelda at hanggang ngayon dito sa reception. Oo, di pa naman kami magkakilala at ito pa lang ang unang beses ko siyang makita dahil si Mamila ang nag-invite sa kanya rito. Pero hindi lang siya basta bisita sa kasal ni Ashton. Inimbita siya rito para magkaharap kami at magkakilala. Pero wala. Nibalingan ako ng tingin, hindi niya magawa. Instead, she is engrossed in conversation with a few other guests at her table, flashing that stunning smile of hers. And when she laughs, man, it's like the whole room brightens up. While I'm over here, awkwardly trying to catch her attention, but she's in her own world, completely obvious to my existence. Dapat nga sana kami magkatabi to get to know each other, diba? Pero hanip, daig ko pang invisible. What's up with that? Usually, I'm the one with girls practically tripping over themselves to talk to me, but now I'm the one sitting here like a lovesick puppy, staring at the back of her head. Napansin ni Indra ang pagsulyap-sulyap ko sa direksyon ng babae. Of course, he always does. And because he's my twin, he has to make it worse. Anong pakiramdam? He asked, grinning like a cat that got the scream. Na hindi ka pinapansin ng babae. Hindi lang basta babae kundi fiancé mo pa. Napabuntong hininga siya. Para kung makukumbulsyon. Bakit di siya tumitingin sa akin? Nandito lang naman ako, nakasuot ng pangmalakasan. I spread my arms, showing off my outfit, as if that alone should be enough to break her concentration, but no, she's still not looking. It's like her radar's on high alert, screaming, "Danger! Warning! Abort mission!" Alam niyang nagiging problema ang paglapit sa'yo, kaya umiwas na siya na parang pro. Pangaasar pa nito. Kaharap ko si Indra sa table, pati si Maris at Tita Baby. Pero may sariling mundo ang dalawa sa girls talk nila, kaya hindi nila rinig ang usapan namin ni Indra. I shocked him a mock glare. Trouble? Huh? Kailangan ko pa bang ulit-ulitan kung sino ako? My name is Indigo Castañer Azuma, the epitome of charm. I'm charming, charismatic, romantic, fantastic, energetic, authentic, acrobatic, aesthetic, automatic, lahat ng may tick sa dulo. Abnotic? Biglang sabi ni Tita Baby na hindi ko namalayan. Nakikinig na pala sa amin ni Indra. Exotic? Natatawa ring dagdag ni Maris. Abnormalistic? Pati si Indra, tatlo na silang pinagtatawanan ako. Hoy! Inis kong saway sa kanila. Pero agad ko ring hininaan ang boses ko. Akala nyo nakakatuwa kayo? Gusto niyo ba mag-cry na lang ako dito? Napailing-iling na lang si Indra, clearly enjoying this way too much. I think this is what they call karma, Indigo. You've spent years having girls throw themselves at you, at ngayon ang isang babae na talagang gusto mong kausapin, nagpapanggap na wala ka dito. Anong pakiramdam nun? Grabe, di ba? Oo, para kong sinipa sa ibaba, pag-amin ko. But I'm not giving up. No way. Gusto ko rin ng happily ever after. Kaya susubukan kong kunin ang atensyon niya. Hindi man ngayon, malay niyo after 10 years. Para kay Kuya Ashton lang yung happily ever after. Kapag ikaw, happily never after. Bahagya pang natawa si Maris. Ngayon ko na-realize, mahirap pala kapag nagkaroon ka ng kapatid na nakuha yung ugali mo. Hindi ko siya mabara dahil ganon din akong mang-asar minsan. Paano mo naman kukunin ang atensyon niya? Tanong ni Tita Baby. I just need to, I don't know, make her laugh or something. Gustong-gusto ng mga babae ang funny guys, diba? Wag mong lahatin, ani Maris. Hindi lahat natutuwa sa funny guy. Kami nga inis na inis sa'yo eh. Wag niyo akong maliitin, manood kayo. Tumayo ako sa kinaupuan ko at buong determinasyon. Pupuntahan sanang fiancé ko sa table na kinaroroonan nito. Pero nung humakbang na ako, hindi pa man ako nakakalayo sa table namin, tila nanginginig na ang mga binti ko. What the? Since when do I get nervous? Tita Baby laughed so hard she knocked her fears out of her chair. Oh gosh, this is priceless. Indigo Castañer, the guy who's never nervous, cannot even walk straight. Shut up, Tita Babes, bulong ko. Pero kahit ako hindi maiwasan na mapangiti. It's ridiculous and yet here I am, totally thrown off my game. But one way or another, I'm going to get her attention. Even if I have to pull off the most embarrassing stunt ever, she's going to look at me. Not today, but soon. Mukha kang desperado, Kuya Indigo. Komento ni Maris pagbalik ko sa upuan. Na love at first sight ka ba kay Ate Fiang?
Fiang. Yeah, Fiang Conrado. That's her name. Bagay na bagay sa kanya, ang sarap bigkasin. Parang mahinhin, yet masiyahin. Apo siya na isa sa mga kaibigan ni Lolo noon. Kilala din ang pamilya nila sa industriya, lalo na sa larangan ng entertainment dahil daddy niya ang kasalukuyang CEO ng film production company nila, habang siya naman ang production manager. But it's one of those things that really gets under my skin. We're both in the entertainment industry, right? So why is she acting like she doesn't know who I am? I mean, she should at least be familiar with me. Azuma Entertainment isn't exactly a small time. Not to brag, but from what I know, Azuma Entertainment has been at the top of the ranking since last year and hasn't budged an inch. Love at first sight. Napairap ako kay Maris sa nod ng pag-iling nito. Wala na tayo sa unang panahon, Maris. 19 kopong-kopong pa yung love at first sight na yan eh. Di naman ako naniniwala dyan. Summer just looked at me habang nakataas ang kilay nito. Alright. Pansin ko kasi hindi mo maiwanan ng tingin si Ate Fiang, kaya akala ko na love at first sight ka na. Well, ano bang tipo mo sa babae? Tanong ni Tita Baby na medyo umagaw sa interes ko, kaya napangiti ako. Of course, gusto ko ng katulad ko. Sintu-sintu rin? Gulat na tanong ni Maris. Hindi, buwisit ka. Gusto ko ng cheerful, fun to hang out with, at hindi kailanman kalad-karen, you know, the kind of person who can keep up with my spontaneous road trips and impromptu dance-offs. I want a partner who is always up for anything, because let's be real, if you're with someone who's all about good vibes, your life just turns into one big adventure. Malapad akong napangiti habang ginagala ang tingin. Ini-imagine ang ganong sitwasyon kasama ang mapapangasawa ko. Ganito lang yan eh. Kapag ang taong kasama mo may positive energy, every day feels like a celebration. And who wouldn't want that? I mean, who needs a boring life when you can have a blast all the time? Being happy is practically a superpower. It's like a personal longevity program. More laugh, more fun, and you just keep going strong. Habang nagsasalita ako, nakatingin sila sa akin na salubong ang kilay. So that's what I'm after, someone who can match my energy. Because with a partner like that, life is one big, happy party. Paano kung hindi ganun si Ate Fiang? Curious na tanong ni Maris. Simple lang, divorce is key. Napalingon ako sa likod ko nang marinig ang boses ni Mamila na ngayoy papalapit na sa table namin. Ilang hakbang lang ang layo niya mula sa amin at agad akong tumayo para salubungin siya. Hi, Mamila! Bati ko na nakangisi habang hinahawakan ng braso niya bilang paggalang. Nakita na kami kanina pa sa church pero hindi kami nagkaroon ng pagkakataon na mag-usap dahil parehong busy. Lalo na't kumanta pa ako at siya naman sa pakikipag-usap sa mga bisita mula nang dumating kami dito sa reception. Bumati rin siya sa anak niyang si Tia Baby at sa dalawa kong kapatid. Pero sa akin lang agad bumalik ang tingin ni Mamila. Nagkausap na kayo ni Fiang? Tanong nito, napakamot ako sa batok. Hindi pa po, Mamila. Sagot ko na medyo nahihiya. Kanina pa siya dun sa kabilang table. Busy makipagchismisan sa mga kasama niya na hindi nga ako nililingon kahit saglit. Bali wala kay Fiang kagapuhan ko? Bahagyang natawa si Mamila. Come on, ipakikilala kita. Akong bahala sa iyo. Agad siyang kumapit sa braso ko. Hinila ko papunta sa direksyon ni Fiang. May kasama to sa table, 3 babae na mas may edad sa kanya. Paglapit namin sa table nila, agad na tinawag ni Mamila si Fiang, kaya napalingon to sa amin. Saglit ako nitong tinapunan ng tingin bago nito ilipat ng mata kay Mamila at ngumiti rito ng malapad. Hi, Mrs. Villar. Tumayo ito sa upuan, nakipagbeso kay Mamila. Habang nagkukumustahan ng mga to, I couldn't help but study her closely. Every movement she made was elegant, her grace almost effortless. The way her dress hugged her figure, the soft waves of her hair cascading over her shoulders, it all added to the undeniable beauty she carried with her. Ang kanyang balat may mga kislap, halos parang nakunan ito ng liwanag sa tamang paraan. At ang kanyang mga mata, kahit halos di sumusulap sa direksyon ko, ay may lalim na nahihirapang mag-iwas ang tingin. Napansin ko rin na magandang kurba ng labi nito habang nakangiti kay Mamila, and I wondered kung anong pakiramdam ng mga labi niyang yon. Kasing tamis ba ng itsura nito? Even the way she held herself, poised and confident, spoke of a quiet strength. May isang bagay na nakakabighani sa kung paano to nakikisalamuha sa mga tao sa paligid. Natagpuan ko ang sariling hinahangaan, bawat detalye, ang arko ng kanyang mga kilay, ang pamumula ng kanyang pisngi,
Ang paraan ng paggalaw niyang may natural na kagandahan. In that moment, I felt like everything around me faded away, and all I could focus on was her. How could someone be so beautiful and yet so distant? I wanted to say something, anything, but the words just wouldn't come. All I could do was stand there, captivated by the sight of her. Wishing I had the courage to close the distance between us and says, "Hi, ako nga palang mapapangasawa mo. Pero peste, para akong natuka ng ahas ngayon ah." Di ko alam kung anong pinag-uusapan nila ni Momila dahil ngayon, bumaba ang tingin ko sa isang binti nito na nakalitaw dahil sa slit ng suot nitong dress na color baby pink. Medyo mataas ang slit kaya nakadisplay ang maganda at makinis nitong binti na lalong nakakaakit tingnan. A sudden intense thought crossed my mind. What would it feel like if those legs were wrapped around my waist? Agad akong nakaramdam ng init, para kung apoy na biglang nagliliyab. Sinubukan kong umiwas ng tingin ngunit ang imahe ni Fiang sumiksik sa aking isipan. Kahit saan ako bumaling na i-imagine ko yung binti nito na nakakapit sa bewang ko. The idea of such close contact, of feeling her warmth against me, made my heart race. Indigo? Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang tawagan ako ni Momila. Agad kong tinanggal ang tingin ko sa mga binti ni Fiang at humarap kay Momila na nag-aalala ang tono ng boses. "Are you okay, honey?" Tanong nito. Napasulap ako kay Fiang na nakakunot ang noo, nakatingin din sa akin. "Yes, Momila, I'm fine." Sagot ko at pilit inaayos ang sarili ko. Ano bang gagawin ko rito?" Tanong ko at kunwari hindi ko alam ang layunin nito sa paghila sa akin dito. "I said dance with your fiancé, so you can have a chance to talk to each other. I know this isn't the perfect time for you to meet since Ashton and Paula are the highlights of this event, but I want you to get to know each other at least. Don't worry, I'll set up a dinner in the coming days or weeks where you two will be the main focus, okay?" Walang nakasagot sa amin ni Fiang. Di ko rin alam bakit sa tinagal-tagal kong nabubuhay sa mundo, ngayon lang umurong ang dila ko. Di naman ako ganito. "Come on, dance already. You two look good together." Momila pointed to the dance floor where a few couples were swaying to the soft music, aside from the bride and groom. Napatin ako kay Fiang na mukhang hindi gustong ideyang sumayaw kami. At yun, ang lalo nagtulak sa akin para isayaw ito. "Well, looks like we don't have much of a choice." Anig ako rito at bahagya pa akong napangisi nang i-offer ko sa kanya ang kamay ko. Dahil hindi nakatingin si Momila, nagawa niya akong irapan sa hindi ko malamang dahilan. Bago nito ipatong isa nitong kamay sa palad ko. Inakay ko siya papunta sa dance floor. As we reached the dance floor na magkaharap na kami, I could see her hesitating, clearly unsure about how to hold on to me. Feeling the weight of the situation, I took the lead and gently guided her hands to rest on my shoulders. "Magiging fiancé mo na ako kaya wag kang mahiya sa akin. Pwede mo akong hawakan kahit saan mo gusto, darling." Nginisihan ko pa siya ng bahagya, pero mukhang hindi niya nagustuhan kahit isang matinding irap ang ipinukol nito sa akin. Aba, bakit mo ako inirapan? Kilalanin mo kung sino binabangga mo." But my attempt at being playful didn't go as planned. She shot me a fierce glare that made me flinch slightly. "Wala akong panahong kilalanin ka. Busy ako. I will let you dance with me for 5 minutes, but after that, you can get out of my way." Her straightforwardness caught me off guard. It was clear she had no intention of playing along with my jokes. Still, I couldn't help but to chuckle softly. Totoo pala yung kasabihan na don't judge the book by its cover. Ang sweet mong tingnan kanina sa upuan mo. Para kang yung sister-in-law ko, si Paula. Pero ngayong kausap kita at kaharap, wow, ala Ashley. Tinaasan niya ako ng kilay at isang ngisi ang naglalaro sa labi nito. "Ashley Diaz? The one who pretended to be Harold?" Tanong nito, a hint of amusement in her voice. She let out a soft laugh. "Wanna know a secret? Watch out, because I'm even worse than she is." Tipong mas gugustuhin mo maging single habang buhay kaysa matali sa akin? Her confidence and the way she laughed at her own words made me appreciate her even more. May hindi maikakailang nakakabighani sa kanyang pagiging direkta at sa mapaglarong hamon sa kanyang mga mata. Malinaw na hindi lang magandang mukha si Fiang, may mga patong at lalim siya na sinisimulan kong lutasin, at ako'y naintriga para makita kung ano pang meron to. As Fiang's smirk turned into a confident challenge, I couldn't help but match her demeanor. "Challenge accepted, darling. Ani ako rito. Can't wait for you to be my wife."